Gitna ng mataas na presyo ng bigas sa merkado, pinag-aaralan ng Kamara ang pagbuo ng batas para maiwasan ang pag-aaksaya sa kanin. Ayon kasi sa Special Committee on Food Security, mahigit 30 kilo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pinoy taon-taon. Isa sa mga tinitingnan nilang probisyon ay gawing kalahati lang ang isang serving ng kanin. Plano rin nilang i-require ang pagpapaskil ng bilang ng calories sa pagkain para matansyang maigi ng customer kung gaano karami lang ang dapat niyang kainin. Puspusan na naging paglilinis ng mga residente at negosyante sa Ermita at Malate sa Maynila bilang pakikiisa sa World Tourism Day ngayong araw. Ang mga kawani ng barangay, pulis, MMDA, DPWH at lokal na pamahalaan tumulong din. Nagwalis at nagakot sila ng basura sa kalsada. Pinunturahan din ng gutters at naglagay ng basurahan sa bangketa. Kasama rin sa proyekto ang pagpapanatili ng seguridad sa lugar. Simula pa lang daw ito ng mga hakbang nila para muling buhayin ng Maynila bilang isa sa mga sentro ng turismo sa bansa. Nasampulan ng ilang unit ng UV Express sa isinagawang Oplan Samson ng LTFRB at MMDA sa Pasig kanina. Gamit ang kanilang computer, chinek ng mga operatiba ang prangkisa ng bawat UV Express na dumaraan. Ilang UV Express unit na bumabiyahe na out of line at walang plate number sa harap ang nahuli. Ang ilan pa, pang pribadong sasakyan ang gamit na plaka. Kinumpiska ang lisensya ng mga driver ng mga nahuling sasakyan. I-impound din ang nahuling sasakyan at ikiklaim na lang na may-ari sa LTFRB. Ang mga kolorum na bus target naman sa hiwalay na operasyon ng mga otoridad na tinaguriang Oplan Gulayat. JP Soriano, GMA News.